Binobomba ni Vladimir Putin ang Ukraine gamit ang mga drone. Libo-libong missile mula Russia ang winawasak ang mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine bawat buwan. Sawa na ang Ukraine, pati na rin ang United States at Greece. Ang dalawang bansang NATO na iyon ay magpapadala ng Hawk missiles sa Ukraine bilang isang malaking gulat para sa Russia. Muling binubuhay ang halimaw mula sa Cold War para bigyan ang Ukraine ng pagkakataon na gamitin ang lumang sandata laban sa mga Shahid drone ng Russia. Noong Hulyo 24 inulat ng Euromaidan Press na inaprubahan ng United States State Department ang pagbebenta ng dalawang military assistance package sa Ukraine na nagkakahalaga ng 322 milyon. Tatalakayin natin ang pangalawang package mamaya sa video. Ang pangunahing kasunduan ay nagkakahalaga ng $172 milyon para sa suporta sa Hawk Phase 3 missile system. Ang Ukraine ay humiling sa mga bansa ng mga produkto at serbisyo kaugnay sa Hawk missile systems. Ayon sa Defense Security Cooperation Agency, nasa bansa na ang mga detalye tungkol sa tulong na matatanggap ng Ukraina. Humiling ang gobyerno ng Ukraina na bumili ng mga artikulo at serbisyo para sa pagpapanatili ng Hawk missile system, kabilang ang mga 5-ton cargo truck, mga pyesa para sa pagkukumpuni at overhaul ng Hawk Air Defense Fire Units, mga kagamitan, dokumento, pagsasanay, at technical na tulong mula sa United States government at contractor, mga storage container at kagamitan para sa pag-iimbak at pagkukumpuni ng MIM, 23 Hawk missile at iba pang bahagi ng logistics at suporta nito. Inanunsyo ito sa opisyal nilang press release noong Hulyo 23. Ayon sa Defense Express, ang bagong kasunduan ay patungkol sa maintenance at mga pyesa para sa kasalukuyang Hawk systems ng Ukraine, kabilang na ang pangkalahatang suporta sa programa. Sinabi nito na ang lahat ng ibinebenta ng United States ay mula sa kanilang mga retiradong reserba, kaya nangangailangan ng pagkukumpuni at pagpapanumbalik. Gayunpaman, panalo ito para sa parehong Ukraine at United States. Makakakuha ang Ukraine ng serbisyong mapapanatili ang isa sa pinakamahalaga nitong sandata sa depensa ng himpapawid. Para naman sa United States, kikita sila sa pagbebenta ng mga retiradong sistema na kung hindi, ay gagastusan pa nila para itago at itapon. Ang kasunduang ito ang unang pagkakataon mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop na bumili ang Ukraine ng surface-to-air missiles mula sa United States. Ang lahat ng natanggap nila ay donasyon lang, kaya't malaki ang pagbabago sa kasunduang ito. Ngayon, bukod sa mga donasyon, gumagamit na rin ang Ukraine ng sariling pondo para sa pagbili ng mga kailangang armas laban sa puwersang mananakop ni Putin. Pero saan nga ba pumapasok ang Gresya sa lahat ng ito? Isipin mo ang Gresya bilang pangunahing tagapamagitan ng kasunduan. Ayon sa Defense Express, ang Shillman Corporation ng Gresya ang pangunahing kontratista para sa kasunduan dahil ang orihinal na gumawa ng Hawk systems na si Raytheon ay tinukoy bilang pangalawang tagagawa. May saysay ito. Matagal nang ginagamit ng Gresya ang Hawk systems. Mayroong 42 air defense system sa bansa na pinananatiling aktibo. Ibig sabihin, may industrial na base na ang Gresya para sa pagkukumpuni at pagpapanatili ng mga missile system na ito na gagamitin ng Ukraine. Muling binuhay ng kasunduang ito ang kooperasyon ng United States at Ukraine matapos ang ilang buwang hindi pagkakaunawaan sa kanilang alyansa. May nakakaintrigang pahayag sa press release ng Defense Security Cooperation Agency na nagpapakita kung gaano kalawak na ang kooperasyong ito. Ayon sa press release, ang panukalang bentahan na ito ay mangangailangan ng pansamantalang paglalakbay ng tinatayang 5 kinatawan ng gobyerno ng United States at 15 kinatawan ng kontratista papuntang Ukraine. Hindi lang tumutulong ang United States sa pagkumpuni at pagmamantini ng Hawk missile systems para sa Ukraine, nagpapadala rin sila ng mga kontratista sa loob ng bansa para matiyak na maisakatuparan ang kasunduan. Hindi ito ang unang beses na nakakuha ng kontrata ang Shillman Group para magtrabaho sa Hawk missile systems ng Greece. Ayon sa Defense Express, nakakuha ang kumpanya ng panibagong kontrata noong Abril 2024 upang ayusin ang ilang sistemang ito para sa Ukraine. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng $499 milyon at matatapos sa 2029. Alam natin na ang bagong kasunduan ay higit 3 beses ang halaga kumpara doon. Wala pang anunsyo sa petsa ng pagdating sa Ukraine ng mga binagong Hawks na bahagi ng kasunduan.
May mga kailangang tapusin pa. Ayon sa Defense Express, ang proseso ng foreign military sales sa United States ay nangangailangan ng pirmadong kontrata sa pagitan ng mga gobyerno ng United States at Ukraine. Kapag napirmahan na ang kontrata, ang United States ang hahawak sa lahat ng kontrata na may kinalaman sa mga manufacturer para sa Hawk deal. Mas marami pang detalye ang lalabas sa hinaharap. Pero sa ngayon, masasabi nating tiyak na mas lalakas pa ang air defense ng Ukraine. Para maintindihan kung paano, kailangang pag-aralan pa ang Hawk missile system at mga kakayahan nito. Ayon sa Army recognition, ang Hawk ay nangangahulugang homing all-the-way killer. Ang misil ay isang low to medium altitude surface-to-air missile system na dinevelop ng Raytheon noong dekada 1950. Ipinatupad ang sistema sa militar ng United States noong 1960 at 60 sa kasagsagan ng Cold War at dumaan na ito sa ilang yugto mula noon. Ang pinakabago sa mga ito ay ang Hawk Phase. Tatlo na sinimulan ang pagdevelop noong 1983 at unang ginamit noong 1989. Tutukan ng New Deal ang pag-ayos at pagpapanatili ng mga Hawk system. Ang Hawk 3 ay may mga malaking upgrade kumpara sa mga lumang bersyon, kabilang ang mga pagpapahusay sa hardware at software ng computer nito. Kabilang dito ang pagdagdag ng kakayahang single-scan target detection. Dahil sa huling upgrade, mas mabilis nang makatukoy ng target ang mga bagong bersyon ng Hawk. Ito ay mahalaga lalo na sa pagharap ng Ukraine sa mga pambobomba ng drone nitong mga nakaraang buwan. Ibinibigay rin ng Army ang mga karagdagang detalye tungkol sa missile system at mga kakayahan nito. Sinasabing ang mga Hawk system ay karaniwang nakakabit sa mga trailer, kaya't semi-mobile ang mga ito. Hindi ito sapat upang mapantayan ang mobility ng mga mas modernong air defense system tulad ng United States-made Patriot. Sapat na ito para mailipat ng Ukraine ang mga Hawk kung saan kailangan at matakpan muli pagkatapos gamitin. Ang pangunahing tampok ay ang Hawk missile, particular ang MIM-23B na ginagamit ng Ukraine para ipagtanggol ang kanilang himpapawid laban sa Russia. Ang missile na pinapatakbo ng dual-thrust M100 at 12 motor ay may 5 segundong boost phase na sinusundan ng 21 segundong sustained phase. Ang missile ay may silindrikong katawan na sapat ang nipis para maging aerodynamic nito. Nagbibigay ito ng minimum engagement range na 9 na milya hanggang maximum na 2,100 at 74 na milya. Ang MIM-23B ay nilagyan din ng 100 at 65 libra na warhead na maaaring high explosive o fragmentation, depende sa pangangailangan ng Ukraine. Mabilis din ang mga misil. Sabi ng Army recognition, ang Hawk missile ay maaaring lumipad ng hanggang Mach 27 sapat para pabagsakin ang mas mabagal na drone ng Russia. Nagbibigay ito ng mga palatandaan kung paano ginagamit ng Ukraine ang Hawk system. Ang abot at mga misil nito ay hindi perpekto para maharap ang mabilis na target sa malayo, tulad ng mga missile at fighter jet. Kahit na maaaring may sapat na bilis ang mga missile para tamaan ang mga target, kailangang gawin ito ng masyadong malapit kaya napakataas ng panganib. Kahit may mas mahusay na air defense systems ang Ukraine para sa gawain na iyon, hindi iyon mahalaga sa kanila. Ang mga Hawk na ito ay perpekto para labanan ang long-range Shahid drone na pinapaputok ni Putin sa Ukraine. Mabagal ang mga drone kaya kayang harapin sa medyo maikling distansya. Susi sa operasyon ng Hawk system ang Strike Group Scorpion Mine Resistant Ambush Protected o Mine Resistant Ambush Protected na sasakyan. Pinahihintulutan ng mga sasakyang iyon ang Ukraine na mailipat ang kanilang mga Hawk system ng 68 milya bawat oras hanggang 400 at 79 na milya ang layo. Pinahihirapan nilang tamaan ang kanilang mga Hawk habang gumagalaw ito. Angkop din ang Scorpion Mine Resistant Ambush Protected sa mahihirap na lupa. Kaya nitong tumawid sa tubig na may 49 na talampakang lalim at umakyat sa 60% na incline. Hindi mapipigilan ng mga burol at tubig ang Hawk sa pag-usad nito. At pagkatapos, naroon pa ang radar o mas tama, mga radar ng Hawk. Phase 3 na mga sistema na magagawang ayusin at panatilihin ng Ukraine dahil sa bagong kasunduang ito. Kabilang dito ang Pulse Acquisition Radar, na pangunahing paraan ng sistema para matukoy ang mga banta mula sa himpapawid. Ang radar system ay gumagana sa lahat ng panahon at gumagamit ng Digital Moving Target Indication System
para matukoy ang mga prioridad na target sa kabila ng mga sagabal sa himpapawid. Muli, ito ay perpekto para sa depensa laban sa mga pag-atake ng drone. Maaaring gamitin ng Ukraine ang radar na ito para maihiwalay ang mga pinakamapanganib na Russian drone mula sa mga walang kwentang drone na hindi tatama sa target. Tiyakin nito na magagamit nila ang Hawk missiles para pabagsakin ang mga drone na magdudulot ng matinding pinsala. Ang Pulse Acquisition Radar ay isang continuous wave acquisition radar sa hiwalay na trailer na nagbibigay ng datos tungkol sa bilis at aktual na distansya ng mga target. Ang Hawk Phase 3 ay may high-power illuminating radar na automatikong tumutulong matukoy at subaybayan ang mga itinalagang target. Bukod pa rito, mayroong range-only radar na, gaya ng pangalan nito, ay kayang tukuyin ang distansya ng isang target. Ang radar na ito ay ginagamit kapag ang high-power illuminating radar ay hindi na magamit dahil sa mga jamming signal. Bagamat kahanga-hanga ang lahat ng ito, kailangan nating tandaan na ang Hawk ay isang missile system mula pa noong panahon ng Cold War. Yan ang buod ng bagong kasunduan ng Ukraine sa United States at Greece. Ang mga sistemang ito ay tumatanda na at nangangailangan ng malawakang pagkumpuni para gumana pa rin. Mukhang hindi makakakuha ng mga bagong Hawk ang Ukraine bilang bahagi ng kasunduan. Pero ang makukuha nila ay access sa isang tagagawa ng armas na may industrial na kakayahang kailangan para mapagana ang kanilang mga kasalukuyang sistemang Hawk. Bukod dito, binanggit namin na may ikalawang bahagi pa ang bagong kasunduan na inihayag ng United States at Ukraine. Tinitiyak ng ikalawang pakete na maibabalik ng Ukraine ang Bradley Infantry Fighting Vehicle, isang sasakyang napatunayang mahalaga sa kanilang labanan kontra Russia. Ayon sa Euromaidan Press, ang natitirang dolyar, 100 at 50 milyon mula sa 300 at 22 milyong kasunduan na inaaprubahan ng United States ay ilalaan para sa pag-aayos ng mga sasakyang ito. Para sa Ukraine, napakalaki niyan. At para maintindihan kung bakit, lumapit kami sa eksperto sa seguridad at patakarang panlabas na nakabase sa Kyiv, si Jimmy Rushton. Noong Hulyo 24 nakipag-usap si Rushton sa Times Radio para talakayin ang bagong kasunduan ng United States, Greece at Ukraine. Ipinagtanggol niya ang importansya ng papel ni Bradley sa kasunduang ito para sa Ukraine. Ayon kay Rushton sa Times Radio, napaka-epektibo ng mga Bradley Infantry Fighting Vehicles. Nakapanayam ako ng mga lalaki na gumagamit nito sa labanan at paborito nila ito. Mas gugustuhin pa nga nila ito kaysa sa mga tangke. Maraming gamit at kayang magsakay ng tao. May malakas na autocannon na makapanira sa kalabang infantry. Ayon kay Rushton, ang anumang bagong padala ng mga Bradley na sasakyan sa Ukraine ay magpapalakas sa puwersa nito. Hindi magdadagdag ng Bradley ang kasunduang ito para sa Ukraine. Ngunit makakatulong ito para mapanatiling maayos ang 300 Bradley na sasakyan na nasa pag-aari na nila. Tinitiyak nito na magagamit ang mga ito sa mga susunod na pag-atake laban sa Russia sa Ukraine. Pero balikan natin ang kasunduan tungkol sa Hawk. Ang pangunahing tanong na dapat sagutin ay, bakit mahalaga ang kasunduang ito? Mukhang hindi makakakuha ang Ukraine ng bagong Hawk air defense systems mula sa United States o Greece. Sa halip, ito ay makakakuha ng iba't ibang serbisyo sa pagkumpuni at pagmamantini upang mapanatiling gumagana ng maayos ang mga Hawk na mayroon na sila sa kasalukuyan. Pero mahalaga na iyon, at ang pangunahing dahilan ay simple. Kailangan ng Ukraine ang lahat ng tulong na makukuha nito pagdating sa kanilang air defenses sa ngayon. Sinabi ni Rushton sa panayam sa Times Radio na ang Hawk ay lubhang epektibo para sa isang partikular na uri ng air defense. Ayon kay Rushton, luma na ang sistemang ito. Ngunit hindi ito mahalaga dahil karamihan sa mga target nila ay hindi rin ganoon kasopistikado. Tinutukoy ni Rushton ang Shahid drone na binobomba ng Russia sa Ukraine sa napakaraming bilang. Iyon ang pangunahing punto. Sa buong 2025, lalo nang umasa si Putin sa mga Shahid drone niya para saktan ang Ukraine. Nabigo ang ground forces ng Russia na makagawa ng pag-usad. Kailangang magtagumpay sila para kay Putin. Ayon sa mga numerong ibinigay ng ABC News, sinabi nito na mula Hulyo 1 hanggang 21 nagpakawala ang Russia ng 4,900. 29 na drone sa Ukraine na nangangahulugan ng mga 234 drone kada araw. Ayon sa ulat ng ABC, may 9 na araw pa sa buwan at malapit nang malagpasan ng Russia ang 5,400 at 38 drone record noong Hunyo. Kung ipagpapatuloy ng Russia ang parehong bilis ng pagpapakawala,
Aabot sa 7,035 na drone ang maipapakawala nila sa Ukraine pagsapit ng Hulyo. Ang napakalaking bilang na ito ay malaking alalahanin para sa Ukraine. Ang layunin ni Putin ay malinaw na lamangan ang depensa sa himpapawid ng Ukraine gamit ang napakaraming drone para may makalusot na ilan sa Russia. Ayon sa British Broadcasting Corporation, mukhang gumagana ang taktikang ito ayon sa United Nations Human Rights Monitoring Mission sa Ukraine. Naitala noong Hunyo ang pinakamaraming nasawing sibilyan sa 3 taon, kung saan 232 ang namatay at 1,000 at 300 ang nasugatan. Ang tuloy-tuloy na paglala ng atake ng drone at missile ng Russia ang sanhi ng pagtaas ng bilang ng mga nasawi. Kabilang dito ang pagsasaayos ng mga Hawk Air Defense System habang pinaiigting ni Putin ang kanyang mga pag-atake gamit ang drone. Kailangan ng Ukraine ng mas maraming gumaganang ganitong mga sistema hanggat maaari. Napakahalaga ng mga ito para mapabagsak ang mga drone. Dahil sa tulong ng United States at Greece, hindi na kailangang mag-alala ng Ukraine tungkol sa mga puwang sa kanilang air defenses matapos ma-decommission ang mga Hawk system. Maaari nilang ayusin ang mga ito para patuloy na magpaputok ang mga Hawk at kailangan din nilang gumamit nito. Dahil mukhang hindi babagal ang mga drone strike ng Russia sa lalong madaling panahon. Noong Hulyo 21 iniulat ng Business Insider na naniniwala ang mga Western analyst na gumagawa ang Russia ng napakaraming long-range Shahid drone na malapit na itong maging kayang maglunsad ng hanggang 2,000 sa isang araw. Ayon kay Major General Christian Freuding ng Alemanya, sinabi niya noong Hulyo na nagsusumikap si Putin na pataasin ang produksyon ng kanilang Shahid drone. Nais nilang palawakin ang mga pag-atake gamit ang drone na na-discuss lang. Ayon kay Freuding, ang ambisyon ay makapaglunsad ng 2,000 drone ng magkakasabay. Kailangang ialang-alang natin ang mga kontrahakbang sa intelihensya. Handang gawin ni Putin ang lahat para mapataas ang produksyon. Iniulat ng Telegraph noong Hulyo 20 na gumagamit siya ng mga kabataang estudyante para gumawa ng mga Shahid drone sa Russia. Ipinapakita rin nito ang 169% pagtaas ng produksyon ng Shahid ng Russia noong Mayo at inaasahang mas tataas pa ito. Kinakailangan ng Ukraine ang mga Hawk Air Defense System upang labanan ang malaking bilang ng mga drone na posibleng harapin nila sa hinaharap. Ang bagong kasunduan ng Ukraine sa United States at Greece ay nagsisiguro na mapapanatili nito ang karamihan sa mga umiiral na Hawk. Pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang bagong kasunduan. Nabanggit namin kanina na ipinakita ng kasunduang ito ang mas pinaigting na kooperasyon sa pagitan ng United States at Ukraine nitong mga nakaraang linggo. Ang kooperasyong iyon ay ilang beses nang napagdudahan mula nang magsimula ang ikalawang termino ni Donald Trump bilang Pangulo ng United States. Ngunit sa ngayon, mukhang matatag pa rin ang relasyon ng Ukraine at United States. Mahalaga rin ang kooperasyon sa pagitan nila sa kasunduang ito. Sa pagbigay ng kontrata sa kumpanyang Griego, ipinapakita ng United States na handa itong makipagtulungan sa NATO para matiyak na makukuha ng Ukraine ang mga kailangan nito laban sa Russia. Hindi na nakakagulat ito matapos ang press conference sa White House ni Trump at NATO Chief Mark Rutte noong kalagitnaan ng Hulyo. Sa nasabing press conference, inihayag ni Trump ang bagong kasunduan kung saan bibili ng mga sistema ng armas mula sa United States ang mga kasaping Europeo ng NATO na ipapadala naman sa Ukraine. Nakagawa kami ng kasunduan kung saan magpapadala kami ng mga armas sa kanila at sila ang magbabayad, sabi ni Trump. Bilyon-bilyong dolyar na halaga ng kagamitang militar mula sa Estados Unidos ang bibilhin para sa NATO at ipapamahagi agad sa larangan ng labanan. Ang bagong kasunduan ukol sa Hawk ay hindi bahagi ng kasunduan ng NATO. Ang Ukraine mismo ang nagbabayad para sa pagkukumpuni ng Hawk at Bradley. Ang mga dalaga, nakikita natin na tinutupad ng United States ang kanilang pangako na makikipagtulungan sa Ukraine at NATO para matiyak na makukuha ng Ukraine ang mga pangangailangan nito. Dapat nating tutukan ang bahaging mga kailangan nito. Sinabi pa nga ng pahayag ng Defense Security Cooperation Agency na binanggit natin sa simula ng video na ang gobyerno ng Ukraine mismo ang humiling ng kasunduang ito. Ang nakikita natin ay maaaring isang bagong uri ng kooperasyon. Ipinapaalam ng Ukraine sa United States ang mga kailangan nito. Ang United States ay gumagawa ng mga hakbang para matugunan ang pangangailangan. Kailangan din nating isaalang-alang ang papel ng Gresya sa lahat ng ito. Hindi man kilala ang Gresya bilang pangunahing kaalyado ng Ukraine sa digmaan nito laban sa Russia, nananatili itong kaalyado ng Ukraine. Noong Oktubre 2024, iniulat ng Kiev Independent na pumirma ang Gresya at Ukraine ng bilateral na kasunduan sa seguridad.
na nagpapakita ng matibay na suporta ng Gresya sa Ukraine. Bagamat hindi gaanong nagpakita ng suporta ang bansa sa pagbibigay ng tulong militar na maaring hindi sapat para sa Ukraine. Batay sa statista, halos dolyar. 170 milyon lang ang ibinigay ng Gresya bilang ayudang militar sa Ukraine hanggang katapusan ng Pebrero 2025. Dahil dito, isa ito sa mga bansang may pinakamababang individual na donasyon, kung saan tanging Slovenia, Turkey, New Zealand, Hungary, Iceland at Taiwan lamang ang mas mababa ang naibigay kaysa rito. Ayon sa statista, ang donasyon ng Gresya hanggang katapusan ng Pebrero ay 0.07% lamang ng kanilang gross domestic product. Kumpara sa ibang bansa, naglaan ang Estonia ng 34% ng gross domestic product nito para sa Ukraine, habang ang Denmark, Lithuania, Latvia, Finland at Sweden ay naglaan ng mahigit 1% ng kanilang gross domestic product para rin sa Ukraine. Maraming dahilan ang Gresya sa mababang halaga ng kanilang donasyon. Bilang bahagi ng European Union na nagbibigay ng malaking donasyon sa Ukraine, masasabing nakikibahagi rin ang Finland sa pagtulong dito. Ang ekonomiya ay patuloy na bumabangon mula sa matinding krisis, pinansyal ilang taon na ang nakararaan. Posibleng sabihin ng iba na dapat dagdagan pa ng Greece ang pagtulong sa Ukraine. Sa kasunduang ito, nakahanap sila ng paraan para makatulong nang hindi gumagastos ng sariling pera. Ang pagbubukas ng Greece ng kanilang Hawk maintenance facilities para sa Ukraine, kahit may bayad, ay nagpapahiwatig ng mas mataas na kumpiyansa ng Ukraine sa pakikipag-alyansa nito sa isa pang bansang Europeo na nababahala rin sa agresyon ni Putin. Siguradong magagalit si Putin sa bagong kasunduan dahil ito ay tugon sa kanyang estratehiya ng pambobomba gamit ang drone. Hindi lamang ang pagsasaayos ng mga Hawk system ang ginagawa ng Ukraine para palakasin ang kanilang depensa sa himpapawid. Nabuksan na ng Ukraine ang sikreto at winasak ang pinakamalaking bentahe ng Russia sa digmaan gamit ang isa pang air defense system na nagpapabagsak sa mga drone ni Putin mula sa himpapawid. Panoorin ang video para sa iba pang detalye at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang video tungkol sa pinakabagong mga pangyayari sa digmaan sa Ukraine. Maraming salamat sa panonood.